Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O ito, good news mga kababayan. Good news naman tayo. Good news ito para sa mga retired generals na gustong maglunsad ng destabilization, magkudita. Mga kababayan, kinukumbinsi yung mga active generals at saka mga junior officers. Ginagatungan nila para tanggalin yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan po ng puwersa. Ano yan, Mr. Maravillas, na good news? Ito yung report ng Bilyonaryo News Channel. Sabi dyan, breaking, the Armed Forces of the Philippines is putting the pension code of retired military officials under review amid reports of officials withdrawing their support from the administration. The highest ranking retiree they have monitored is a two-star general whose pension is 160,000 pesos. Tapos, o diba? Tama po ito. Kasi imagine, nagsilbi sila sa armed forces. Nung mag-retire, nakakuha ng pension from the taxes of the Filipino people. Pagkatapos, yung present commander-in-chief, yung presidente, siyang present commander-in-chief, gusto nilang tanggalin po sa posisyon at nanggagatong pa. Gusto pang idamay sa kanilang illegal na gawain yung mga active generals and junior officers. Gusto pang ipahamak. So tama lang mga kababayan na i-review yung pension nila. Kasi yung pension nila mula siya sa taxes, from the taxes of the Filipino people na nagboto sa ating presidente na Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. Tama po, mga kababayan? So very good ito na aksyon ng Armed Forces po. As of now, fake news and statements that encourage sedition are under consideration of the Armed Forces of the Philippines legal team. Kasuhan po ninyo at tanggalan ninyo ng pensyon para matuto sila na rumispeto sa Commander-in-Chief. So sabi dito mga kababayan sa pahayag ni Rear Admiral Roy Trinidad, kapag tumatanggap ng pensyon sa gobyerno, it follows na dapat may pananagutan ka sa tinatanggap mo. Posible po silang mawala ng pensyon, sabi dito sa report din ng News 5. So ayon naman po kay Armed Forces spokesperson Colonel Francil Padilla, if the legal team if the legal channels pala, determine that this is so mawawala ng pensyon, then we will follow po. Tanggalan ninyo ng pensyon ng mga retarded na generals. Deserve nila natanggalan po. Kasi imagine, nanggugulo sila sa ating gobyerno. Habang tumatanggap sila mga kababayan ng pensyon from the taxes of the Filipino people, nanggugulo sila. Imbis na tumulong. Kasi ang loyalty nila nandun sa previous administration. May ambisyon din kasi mga kababayan. Siguro, sinusulsulan sila ng previous administration. Pag nagtagumpayan niya tayo, bibigyan ka namin ng posisyon sa gobyerno. Baka ganon, may promise po na posisyon sa uupong gobyerno pag natanggal yung ating Pangulong Bongbong bilang presidente. Yan ang mali sa inyo eh. Tapos sabay deny mga kababayan ni Sara Duterte, wala man na niyang destabilization plot laban sa presidente. Hindi ninyo mauuto ang mga mamamayang Filipino. Kitang-kita kung sino nang gagatong po ng gulo dito sa ating bansa. Sabi nga ng ating Pangulo, libre kayo na mag-rally. Pero dapat, yung tama lang, wag nang gugulo. Di dapat labag sa batas. Yung freedom of expression naman protected siya under the Constitution. Pero yung kudita ninyong plano, wala yan. Pwede kayo dyan makulong. At ngayon nga, mimiligro kayo kasi under investigation na. Yung mga retired general, pwedeng mawala ng pensyon. At yung ating mga kababayan, mga mamamayang Filipino, approve at tanggalan kayo ng pensyon. Yan mga reactions ng mga tao. Sabi dyan, tama lang po, sabi ni Manang Jack. Sabi ni Ming Sagon, Lahos, dapat lang, unlike SSS and GSIS pension that come from members' contribution, Armed Forces pensions are paid directly from taxpayers' money. So government has the right to revoke Armed Forces pension if misdeeds are proven. Tama. Alangan magbibigay kami ng pensyon sa inyo. Pagkatapos, nandun kayo sa panggugulo. That will be unfair. So sabi ng isa pa si Lois Reyes, inciting to sedition is a serious offense that may lead to cancel their benefits including pension.
Sabi ni Nick Bernard, dapat lang, what they did was an act of rebellion. Sabi ni Romeo Abello, tama yan kung sangkot sila sa hangaring pabagsakin at guluhin ang gobyernong Marcos. Alalahanin ng retired military na pinapasahod kayo ng taong bayan na nagangad ng ikakabuti ng gobyerno sa kanilang mga anak at sunod na mga henerasyon. So yan mga kababayan, ang mainit na balita ngayon.